Good evening po sa lahat. Ako nga pala si Jay. You can call me Jay or you can call me Jason. Jason na lang for short. Pero sino dito ang nakakaalala na Slurpee sa 7 Evelyn? Taas ang kamay. Ikaw. Bali naging hype yan nung high school ako eh. Pero nakatikim ako niyan nung college na ako. Kasi from high school wala pang madadaanan ng 7 Evelyn sa papunta sa amin eh. Bali by school lang kasi talaga ako. Tapos naka-experience ako niyan, college talaga. Yung panahon na yun, hype na hype talaga yan. Pero na-curious lang din talaga ako kaya bumili ako. Tapos nung unang bili ko nga niyan, bali nagpasobra ako, mga ganyan lang kataas siguro. Sabi ko baka mapagalitan ako, ganyan kataas ang pinasobra ko. Kasi ikaw mismo kukuha nun sa lalagayan nila. Ganyan patas nun. Tapos nung may bumili rin kasi next sa akin. Tapos nung nasa pinto na ako, nilingon ko siya. Grabe yung pasobra niya, ganyang kataas oh. Pwede pala yun. Tapos hindi siya sinisita nung nagbabantay doon. Parang okay na. Tapos nung late na lang, nalaman ko, ganun pala yung kalakaran talaga doon. Magpapasobra ka, sa bibilin mo, hindi yung sasaktuhin mo lang. Sabi ko, ang galing naman ito, ang galing naman ito. Tapos, di nung pangalawang bili ko, pinasobrahan ko talaga, ganyan na. Tapos nung ganyan na, bumagsak naman, di sinapo ko ng isang kamay. Buti wala pa yung sinipsip ko eh, sayang. Kasi buti hindi man nakatingin yung Tapos pinapataas ko talaga siya, lagi hindi niya magawa. Sabi ko, nainggit naman ako sa lalaking kato. Ito yung cup, diba? Taas niya ng ganyan, mga ganyan. Ang taas talaga, parang naging namin yun, parang mas magaling mo, pre. Parang kami nagbarkada niya, kami nagkompetisyon. Sino ang pinakamataas na makapaglalagay sa Slurpee nila? Tapos yun sa akin, syempre bumabagsak. Siyempre, pag bumagsak, sasaluin mo. Pag salo mo, sayang naman. Hihigupin mo ulit. Sabi ko sa'yo, brain freeze. Doon yata nauso yung brain freeze eh. Talagang ang sakit sa utak ko. Oo, ang sakit talaga yan. Hindi ka makakapagsalita. Meron din ba sa inyo nun? Yun yung masaya mga balikan nun. Tapos ang uso lang sa amin ng tinda. Siyempre, Slurpee, may tutulak yan kasi panulak yan, may tutulak ka dapat. Ang sikat lang sa amin nun, fishball lang, tsaka kikiam squidball. Ngayon dami na, may mga tukni, may mga no? Yung mga street foods, nag-level up. Pero pag may ka lang talaga, yun ang bibili mo. May tutulak lang. Basta lang kasi mahal lang itutulak sa 7-Eleven eh. May Slurpee nun, ganyan. Ganyan na yata. 15 pesos lang nun. Ang tanda ko na, 15 pesos lang. Gugulat nga ako na eh. Sa presyo nga. Tapos bumili ako ng 7-Evelyn. Yung Slurpee nila, di ba may Slurpee? Ikaw pa rin maglalagay. Yung na naglalagay, yung cashier na naglalagay. Tapos meron ng lead. So sabi ko, lugi na to parang hindi na maganda. Parang, hindi na ako bumili ulit. Tinesting ko lang naman ngayon eh. Tsaka wala na yung gagayong sa amin, ang haba ng pila noon. Pag mag-Slurpee kami, laging hindi pwedeng walang pila, laging may pila. Kasi naging hype nga siya, parang sikat sa mga estudyante noon, pag tapos pataasan pa yan, yung naging niyan. O pag mataas lang ng konti yung mo, mahinang nilalang ka lang. Pero nung bali 4th year na ako, 4th year college, nakapagpataas na ako niyan. Talagang kinerer ko yun, araw-araw bumibili ako yan, kinerer ko. Hanggang di ko kasi pag tumasa ka ng ganyan, bumabagsak agad. Sabi ko, hindi pwede ito lugi ako nito. Di nakuha ko na yung sistema. Pupunuin mo muna pala yung gilid. Papunta sa loob. Palabas ulit sa gilid, papunta ulit sa loob. Hanggang tumaas ng level mo. Ganun pala yung technique doon.
Pero may ibang technique naman is, yung technique naman ng barkado kasi nalagyan mo ng straw. Tapos doon pakakapitin yung Slurpee. Architect, di ba? Ganyan din yung pinapakapit yung Slurpee niya eh. Ang taas ang nagagawa niya eh. Tsaka pag nakabili ka ng Slurpee nun, parang dun sa Slurpee yun, doon ko nakilala yung brain freeze. Doon ako naturuan ng brain freeze. Kasi ano eh, nakabili na kami ng mga barkada ko. Sabay-sabay, ubusin mo yung pinasobra mo. Ubusin mo within 3 seconds lang, tapos maubos mo na. At mabilis, kasi pag mabagal, walang brain freeze. Pag mabilis mong inubos yung may yelo, dun yung mag-brain freeze. Pag kinain mo na, sisingi talaga dito yan. Oo, sisingi talaga sa utak man. Ang sakit niya, parang hindi ka makakapag-react sa mga joke nila ng segundo lang. Sa akin dito yan eh. At after namin mag-Slurpee niyan, doon na kami bibili ng pambara sa labas. Kasi hindi ka papasukan sa loob pag may pambara ka sa loob eh. Diba? So bibili kami ng pambara niya sa labas. Hindi ko na alam bakit sa sangandaan yun eh. Yung siguro ano nila yun, marketing strategy nila yun. Yung mga nagtitinda, sobrang ganda tsaka sobrang sexy. Nabutan nyo ba yun? Talaga, ang daming bumibiling lalaki yun. Tapos yung katabi niya, fishbowl lang, medyo ano lang. Yung nagtitinda magandang sexy sa babae, dun yung sa barbecue. Eh, kulang naman pera ko dun. Hanggang dito lang tayo sa squid ball. Ang haba talaga ng pila, natatawa ako. Tapos ang parokyano nila, laging mga lalaki. Ang kulit nun sa sangandaan. Dami ko experience sa sangandaan ha. Alam mo yung sangandaan sa may Caloocan, sangandaan yun. Ang dami ko experience dun. Pero yung pinakamaganda yung ano, talagang yung mga pila ng lalaki dun, ang haba oh. Blockbuster, kala mo may pelikula. Diba? Tapos yun na nga. May kita mo talaga yung mga kaibigan ko talagang talagang in the zone sila kasi pustahan yun eh, may perang involved dun eh. Kaya in the zone talaga sila. Pag uminom ng Slurpee, talagang yung Slurpee, ang lamig nun eh kasi parang ano ba tawag na siya ngayon nun eh, parang hindi ko alam tawag sa inyo, parang medyo may yung merong malambot na yelo, yung medyo tunaw, may tawag dun eh. Hindi na kasi na bumibili sa labas ngayon eh. Pero may tawag din, talagang uubusin mo. Parang yelo yung inubos mo na malambot eh. Yung malambot na yelo lang, parang uubusin mo yun, pinakamabilis ng oras mo mauubos. Pero lahat ng barkada ko, ano yun talaga dyan, talagang, saan na pa ako? Talagang paglalaban nila, talagang pagdidikdikan nila, kasi pera tsaka dignidad yan, asaran yan, natalo ka. Aasarin ka hanggang makauwi ka ng barkada mo. Yung nakalaban mo, wala, okay lang yan. Pero mga barkada, todo asar. Sabi ko sa'yo, asar, makapaganon ka. Asar, yun, niligawan na nga namin, nilakad namin mula sa Ngandaan hanggang Francis. Ang layo nun, Brad. Sabi ko nilakad namin. Wala, nag-aasaran lang kami. Gusto lang namin ituloy yung asara namin. Ang layo nung nilakad namin. Sabi ko, sakay na tayo, pagod na ako. Sakay na tayo, pagod na. Walang sasakay. Sabi ko, sakay na tayo, pre, pagod na ako. Libre kita. Doon yung doon yata yung pangalawang 1, 2, 3 ko sa jeep. Pangalawang 1, 2, 3 ko na yun eh. Yung isa kasama ko, yung kaibigan ko ng high school. Yung pangalawa, yun, libre kita. Sobrang pagod. Di sumakay na kami. Sobrang pagod. Nakalimutan ko magbayad. Ito, itong barkada, pagod na rin, nakaganon na rin. Akala niya naman, nagbayad na ako. 1, 2, 3 pala yung ginawa namin. Pagbaba ko, sabi ko siya, pwede ako mag-slice ng ano ko, hindi ako maano eh. Nakakonsensya mag 1, 2, 3. Kasi hindi naman ako nag 1, 2, 3, parang sobrang pagod ko lang talaga, kaya ako nakalimutan. Ayoko mag 1, 2, 3, masama yun. Pero ngayon
Alam nyo ba ngayon, nagpunta na ako sa 7-Evelyn. Nalungkot na ako kasi yung Slurpee, may Slurpee pa naman. Kaya lang may takip na. Ibig sabihin, kung kaano kalaki yung takip, ganun lang ang pwede mo ipasobra. Ganyan lang kalaki, kataas yung takip. Di ba ang konti? Sabi ko. Kaya siguro, kaya nung bumili uli ako, wala nang pili. Hindi na rin siguro nila gusto yung sistema nila. Hindi na rin nagustuhan yung bagong sistema.